Welcome back sa panibago nating episode. Pag-uusapan natin yung siyempre patungkol pa rin sa swerte, no? Sa swerte na ating pag-uusapan. At ang i-discuss natin ngayong araw na ito, ngayong gabi nito, ay patungkol sa mga dekorasyon sa loob ng inyong bahay, no? Yung mga paano nyo ilalagay yung dekorasyon ninyo sa loob ng inyong bahay para maka-attract ng swerte. Kasi alam nyo kung mali ang posisyon ng mga dekorasyon na yan, pwedeng maapektuhan ang inyong health, ang inyong pananalapi, syempre ang inyong profesyon. Kung sakaling mali ang posisyon, hindi makakadaloy ng maayos yung tinatawag nating positive chi sa loob ng bahay. Kaya iisa-isahin natin ito magmula sa inyong living room, sa inyong kitchen, sa iba pang part ng bahay. Makikita ninyo kung saan direksyon ang dapat ilagay ang ganitong pwesto na dekorasyon nyo. Halimbawa, sa southeast, sa north, sa east corner, sa tinatawag na sa timog, sa silangan, sa kanluran, ay makikita nyo kung ano dapat nating ilagay, so, para ma-keep okay ang inyong takbo ng swerte sa loob ng tahanan. So, panoorin nyo ang video ito. Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood, syempre, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po ang inyong lingkod, si Shadir Hayla. Lagi nang nangungumusta sa inyo at lagi nating dalangin na sana'y makamtan ninyo ang swerte sa buhay. Ano po, yan ang ating kahilingan sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, pag-usapan natin ang patungkol sa siyempre, request na naman ng marami sa ating tagapanood. Dito yung tungkol sa mga kasangkapan o dekorasyon sa bahay. May dapat ba silang malaman para makaakit ng swerte? Baka naman daw yung mga dekorasyon at kasangkapan nila sa bahay ay nagdadala lamang ng negatibo o nakakaharang sa swerte. Kaya sana bigyan daw natin ito ng pansin. Kaya naman, sa episode natin, ito na ang ating pag-uusapan. Isang dapat bigyan ng pansin nyo ay ang paglalagay ng dekorasyon sa bahay. Importante yan. Tiyakin na ang mga gamit ay hindi nakaharang sa chi. Iwasan yung mga kasangkapan na masyadong malalaki na sumasakop sa espasyo ng bahay. Ang bahay mas maluwag, mas malaya nakakadaloy at nakakainog ang balancing chi sa bahay na siya nagdadala ng swerte. Kaya kung maglalagay kayo ng mga gamit sa bahay, huwag naman masyadong malalaki. Mas bigyan nyo ng maluwang na espasyo ang inyong living room. Marami namang nabibiling mga gamit ngayon na medyo maliit lamang. So, yun ang pwede. No? Yung ibig sabihin kasi kung masyadong masikip, siksikan yung gamit nyo sa inyong living room, hindi nakakakilos ang positive chi, kaya naman mas lumalakas yung negative chi na nagdadala ng malas sa inyong tahanan. Kaya iwasan yan. Ano ba yung mga maswerteng dekorasyon? Bigyan nga natin dito ng pansin. Kung ang mga dekorasyon nyo sa loob ng bahay ay dapat may hatid na swerte, hindi yung nakakapagdulot lamang ng gulo o malas sa inyong pamilya. Kaya alamin ang mga palamuti o display ninyo sa loob ng tahanan. Ito, marami nagtatanong sa akin yung tungkol sa painting na o larawan ng kabayong tumatakbo. Saan daw ba ito dapat na ipwesto sa loob ng bahay? At ito pa ay mainam daw ba na makapaghatid din naman ng swerte? Nakakainganyo rin po siya ng positibo na magdadala ng swerte. Nakakaakit namang, ano. Ang painting o larawan ng kabayong tumatakbo papasok sa bahay at hindi palabas. Dapat po yung pagdi-display niyan, yung harapan ng ulo ng kabayo, hindi doon sa palabas ng bahay. Dapat papasok yung takbo niya. Importante din na ng kabayong ilalagay nyo, yung larawan ng kabayo ay 7 kaya 8. Ito, yung mga lumang Chinese coin, nakakatulong din yan sa swerte. No? Sabi nila, bagamat marami rin naman na ayaw niyan dahil nga baka kung ano daw yung pinagmulan niyan. Pero pwede nyo subukan yung paglalagay ng mga lumang Chinese coin sa isang bahagi ng inyong living room. Yung figurine ng kabayo na nakataas ang 2 unahang paa. Okay din daw yan, no? Na bagamat nagsisilbing may takot yung kabayo na yan.
Pero pwede nyo ilagay. O yung figurine ng kabayo na may pakpak, si Pegasus, ito ay magandang ilagay. Pwede rin yung mga elepante, dolphin, dragon at pig. O painting na litrato ng bulaklak at halaman, no? O yun sa living room, pwede yung mga yan, no? Painting ng mga ibon, painting ng aso, pusa, kuneho at iba pang hayop. Masayang tanawin, maganda yan. Nailagay sa inyong living room o sa living room, aquarium o bowl na may goldfish, arwana, flower horn at Japanese carp. Marami kasing nagpupunsay ako, marami nagdi-display na ganyan. Kaya tinatanong na kung okay lang naman po yun. Artificial waterfalls, okay din naman ang paglalagay nito. Water fountain, mamainam din po yan. Painting o figurine ng anghel at mga diwata, pwede rin po yan, no? Mga prutas, isda at paru-paro, pwede yan, particular sa inyong dining area. Ito naman yung mga hindi magandang dekorasyon na ilalagay nyo sa inyong bahay. Tandaan nyo ito, yung mga hindi magandang dekorasyon, o yung wall carpet na ang disenyo ay peacock. Marami ako nakikita niyan pag nagpupunsoy ako, naka-display yung ganyan. Hindi po maganda yan, kaya tanggalin yan. Yung mga hayop na mabalasik ang anyo, yung larawan, tanggalin din yan at hindi okay. Abstract na painting, ito maganda lamang yung abstract na painting kung may mga pwede nyo itong ilagay sa inyong tawag na entertainment room, pero sa dining area, sa kwarto, hindi po pwede yung abstract painting, Yung maulap na kalangitan, marami rin nagdi-display niyan, so hindi maganda yan, so bibigay lamang na negatibo. Yung mga bagay na antigo, ngunit hindi alam ang pinagmulan, ay huwag kayo magdi-display niyan, pwede kasing may mabigat na elemento yan na pwedeng magatid ng malas. Pero yung mga antigo na alam nyo naman kung saan pinagmulan, okay lang na mag-display, po. Pero kung kayo collector sa mga ganito, okay lang, pero ilagay sa isang bahagi ng bahay na hindi naman nakakasakop sa living area, living room. O mga estatwa o anito na iba't ibang tribo o katutubo, iwasan niya. Maraming nabibiling ganyan, pero iwasan nyo. Mga espada, sungay na pinatuyong hayop, alisin yan. Alisin po yung mga ganon. Yung may nakikita kayong Venus de Melo na may tapyas ang braso, wag po yan. Alisin niya yung mga ganyang imahe. Larawang ibon na mandaragit ng biktima, hindi rin maganda yan. Nagkikreate po ng negatibo yan. Mga mamaslang malalaswang larawan, wag yan, hindi rin okay yan. Sa paglalagay ng dekorasyon, mahalagang tiyakin ang kasangkapan ay hindi umaharang sa daanan ng chi, sa gitna ng tagiliran at sa likuran, hindi umaharang. Maglagay ng espasyo sa maaaring galawan ng chi at huwag masyadong ididikit ang mga kasangkapan o muebles sa dingding. Kung nakadikit na, maglagay na ng kaunting lugar, espasyo, kahit pagitan lamang. Kung nakadikit, okay lang naman, pero dapat maluwang talaga yung area. Alisin ang anumang bagay na maaaring makasagabal sa pinto. Yung mga nakasabit o kaya yung mga kung ano-ano nakahambalang sa pinto, alisin yan dahil nakikreate yan ng negatibo. Kapag hindi kasi nakita ang daanan, maaaring lumika ng hindi magandang pangyayari. Pagkaisahan at dapat ayusin yung mga kasangkapan, partikular sa dadaan ng pinto, hindi nakahambalang. Importante ang pagiging balanse ng ayos ng bahay. Huwag ihanay ang mga kasangkapan sa isang lugar na parang magbebenta kayo ng gamit. Tandaan ang pag-aaral at pagsunod sa pungsoy ay mahalaga upang maging balanse ang daloy nito sa inyong tahanan. Ang punsoy ay maaaring makatulong para magbigay ng magandang kapalaran sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya kung mali yung mga paglalagay ng mga gamit, pwedeng makaapekto ito ng negatibo. Para mas lalong maging maayos ang iba't ibang aspeto ng buhay, ayusin ang dekorasyon sa bahay ayon sa sumusunod. Para sa kalusugan, sa silangan kung saan makikita ang pagsikat ng araw, gumamit ng kulay berde o light blue na ilaw. Maglagay ng larawan ng ilog, dagat, waterfalls at iba pa na may kaugnayan din dito sa o kaya fish pan. Mabuti ang maglagay ng painting na magandang tanawin. Yan, pwede yan, sa gawing silangan ipwesto. Para naman sa pamilya at mga anak, sa kanluran kung saan makikita ang paglubog ng araw, gumamit ng kulay puti at dilaw na beige o kaya mint green
Ito ay mabuting lugar para sa mga laruan, family portrait, trophy, kristal at mga award. Para sa negosyo, sa Hilaga, maglagay ng mga bato na artificial na po. Ito sa Hilaga, maglagay kayo ng mga artificial na puno o kaya mga painting na puno. Ano? Dahil nakakatulong yan sa pag-akit ng swerte. Maglagay din dyan ng mga tinatawag nating golden power stone. No? Mabuti ito upang malakas ang hatak ng swerte. Para naman sa Katanyagan, sa timog na bahagi ng bahay ng opisina, na maghapong nasisikatan ng araw, pwedeng gumamit ng kulay dilaw. Ito pwede niyang kung hindi naman pintura, no, pwede kayo maglagay ng mga gamit to na may kulay dilaw, beige, green, blue at blue. Pwede yan. Maaari ring maglagay ng litrato ng painting ng piano, organ at electrical na gamit. Para sa pananalapi, sa timog silangan, sa kaliwang bahagi ng pintuan ng silid kung saan makikita ang pagsikat ng araw, maglagay doon ng aquarium o halamang bilugan ang dahon tulad ng money tree. Para sa kaalaman, ang hilagang silangan malapit sa harapan ng bahay o sa lugar na makikita mo ang pagsikat ng araw sa tag-araw, maglagay doon ng libro o mga magazine. Pwede na nila maglagay ng computer dyan, no? Para sa paglalakbay at mga kaibigan, no? Paglagay ng sa hilagang kanluran malapit sa papasok, paglabas ng pintuan makikita ang paglubog ng araw, maglagay ng travel poster. O sa pag-ibig naman ang gusto mo, sa timog kanluran o sa bahagi ng kanto mula sa pintuan, alinman silid, makikita ang paglubog ng araw, maglagay doon ng earth color o kaya ay kulay na may kaugnayan sa fire tulad ng orange, pula, pink. Yan po. Sana nabigyan ko ng linaw yung nagtanong sa atin, no? Available rin po yung ating Gino's Garcia Charm, ang magandang pampaswerte sa year 2020 na nagbibigay ng swerte sa tahanan, sa pamilya at sa negosyo. Siyempre, nariyan din ang Cleopatra Bracelet Power Charm na talaga naman may 24 na kapangyarihan. Ganon din ang Source Armenia Charm Bracelet. Siyempre pang Energizer Magnetic Power Pendant. Kung nais yung magpapunsoy, pwede naman po. Tawagan nyo lamang ako sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at hyla_shalir@yahoo.com. O kaya mag-mensahe sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hyla. O kaya i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Hyla Shalir. Ngayon, napanood nyo na ang ating topic, no? Sana naman sundin niyo po yan dahil malaking tulong nyo para mapabuti ang takbo ng inyong swerte sa larangan ng pananalapi, negosyo, maging sa inyong health, no? Maging sa samahan ng inyong pamilya. Sabi nga, kung mananatili ang harmony, spiritual, unity sa loob ng bahay, ay mananatili. Kaya, sabi nga, sa bawat pagtatapos ng programa, lagi mo din natin, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang, click nyo lang yan.